At significance. saka yun lang ba? Pati ba yung ibang assets niya, i-freeze din? Kung pinag-uusapan ito, malaki kaya. Yeah. Alamin natin mula sa Common Legal Representative of the Victims, the prosecutor, si Attorney Gilbert Andres. Ay, makakausap po natin yan. Attorney Gilbert, welcome back to Balita Patan, sir. How are you? Magandang umaga, Peter at Rica. Alam mo Peter at Rica, mahalaga din yung araw na to, July 1, dahil ito po yung 10th year commemoration po nung pagsimula po ng war on drugs. So actually, masalimuot na commemoration. Meron nga pong program mamayang hapon po sa Bantayog ng mga bayani. Ayun. Na-miss ko yun and we really never had a date for when the drug war started or No, but diba? Actually po yung pag-recon po yung pag-issue ni then PNP Chief Bato de la Rosa ng Command Memorandum Circular 16-2016, otherwise known as Oplan Double Barrel. So July 1 po yun. Ayun issue. yun. So yung memorandum na yun, nirelease ng July 1. Yes po. Ayun. Kasi di ba nag-enter into office si Mr. Duterte nung June 30 Opo. 2016. Ayun. Okay na Hindi sana natin yung July naisip 1 yun eh. Oo. Maganda na sana yung memories ko ng July. May ganun Oo nga po, pala. wala po din. Pero ano po ito is also the foundation day of ICC ano po. So Attorney Gilbert, let's talk about itong pera no dahil nung pumutok itong balita na to, medyo natawa pa ako. Magkano bang pinag-uusapan dito? Why is this such a big deal? Can you talk about that, Attorney, please? Well, I think ang mas mahalaga po dito yung mga principles at yung mga values po na naka-incorporate sa Rome Statute. Kasi nag-file po ang prosecution ng first at second request po with respect to those materials. Base na rin sa principle ng efficient investigation under Article 54. Yan po yung mga kampangyarihan po ng prosecutor. At in fact, to be frank, kahit po ako, nalaman ko lang po na na-freeze po yung pera na nadala po ni Mr. Duterte. Base na rin po dun sa filing po ng defense. Kasi meron po talaga mga issuances na sa mga parties lang po, either sa prosecution or sa defense lang po pinapaalam. Kaya doon ko lang po talaga nalaman na, and I quote, yung sinabi po nung defense sa filing po nila, na the trial chamber granted the prosecution's request to freeze any money that have been seized. Okay. Again, the question would have been, yung bang pinag-uusapan natin, nasa kanyang wallet, nasa kanyang pockets, o maleta? Alam mo, Peter at Rica, dyan po ako limitado sa pagsasalita. Kasi alam niyo naman po, nagkaroon po ng second status conference hearing last week at sabi ng presiding judge, do not speculate. Kaya yun po, hindi po ako pwede mag-speculate kung talagang wallet lang po yun o maleta po siya. Hindi ko po masasabi. Hindi naman po sinabi na if-freeze din all assets ng dating Pangulo, di po ba? Just those in his possession nung siya ay naaresto. Pati daw po yung mga susi, gusto daw pong i-request din? Now, meron kasing mga materials, kasi ganito po yung regulasyon po ng registry. Registry po, yung neutral organ ng ICC. Siya po yung nangangalaga po sa detention facility. So kung meron pong daladala ang isang detainee po, syempre, ililista po yun ng registry at hindi po lahat ng madadala ng isang detainee ay pwede niya pong madala dun po sa selda. Ang madadala niya lang yung talagang napaka-personal sa kanya, kagaya po ng kanyang damit, mga brief niya, toothbrush. Pero yung ibang bagay po, ililista po yan para po may inventory at i-safe keeping po ng registry. Kaya yun po yung naging subject po nung request po, yung second request po ng prosecution na bigyan po sila ng
access po doon sa mga materials po yun. Aha. Hindi din naman po kasi nakadeclare kung saan yung mga keys for, for what purpose o saan ginagamit yung mga susi na yan kaya gustong Tama ka ma-access dyan, ang Rica. ano. Opo, nakalagay lang po all keys. In fact, may ibang portion pa po na redacted. Maraming portions po na redacted. Ngunit ang sinasabi po ng prosecution na, and I quote na lang, there are reasonable grounds to believe that the requested materials would produce evidence that is necessary for its ongoing investigations. Opo, pero napakahalaga po ba nito na yung pag-deny sa kanya nitong set of keys niya and the money that he had with him? Well, I think lang po ito lang po talagang usual procedure po ng ICC. Kasi hindi naman po lahat ng bagay ay madadala sa selda ng isang detainee. Ikalawa po, yung freeze order na yon is significant po dahil in fact, pwede naman talaga yung maliliit na cash, kasi kung may gusto pong bilhin ang isang detainee, pwede niya pong magagawa. Nasa rule, if I'm not mistaken, Rule 166 ng regulations ng registry. Ngunit, kung na-freeze po siya, ibig sabihin, hindi po yan magagalaw. Hindi po magagalaw ng detainee, hindi rin po magagalaw ng registry. Bagkus, kailangan po ng pahintulot ng trial chamber. Yun po yung significance ng pag-freeze po. Aha. Moving on to another aspect, attorney, ang latest is that yung trial chamber ng ICC gusto na dapat mag-appear si President dating Pangulong Duterte to be physically present ahead of his trial. Bakit bago po ba ito o di ba nagkaroon na siya, in-excuse na siya noon from the second status conference? Actually, ang requirement po talaga ay dapat present. Opo. Okay. Ang isang accused po. Ngunit, pwede po siyang mag-apply kung meron po talagang justifiable reasons. Kaya po nagfa-file ang defense po ng request for waiver nung accused. At kailangan po yung accused, kung i-require po ng trial chamber, ay mag-sign po mismo ng waiver. Hindi po pwedeng gawin yan ng kanyang abogado po lamang. Now, based naman po doon sa second status conference hearing, mukhang may pinahiwatig po ang presiding judge na sa September ay ma-expect po na dapat nandun si Mr. Duterte. Sa September po na status conference hearing. Bakit? Kasi by August po, matatapos na po, masasubmit na po ng panel of experts ang kanilang joint or individual reports at ang registry po ay makakapag-submit na rin po nito sa trial chamber. At bibigyan din po ng filings, ng observasyon, ang prosecution, ang defense, pati po kami bilang common legal representative of the victims. Ika nga, nakalatag na po yung mga reports na kakailanganin po ng trial chamber. Kaya may expectation po na physically present po si Mr. Duterte sa September status conference hearing. But to be very clear about it, yun pong pagdetermina ng fitness ni Duterte to attend the trial, isasubmit pa lang, yung medical report na yun, isusumite pa lang on August 24. Malayo pa. August po, nakalimutan ko po talaga yung date, But sometime po of August, opo. Yes, August 24. Isasubmit po. August 24. Tapos po, magsasubmit din po kami ng aming observation, pati na rin po ang defense at prosecution. Pero linawin ko lang, Peter at Rica, at the end of the day, it's the trial chamber which will determine yung fitness to stand trial. Kasi yan po ay legal concept, hindi lang po siya medical. It's really a legal concept po. Alright. Marami pa tayong aabangan dito dahil mahaba pa ang biyahe natin with the trial ng dating presidente. Maraming salamat for your time, Attorney Gilbert. Thank you. Attorney, salamat po. Salamat. Peter at Rica, mabuhay tayo. Ayan. And Attorney Gilbert Andres po ang ating nakausap, common legal representative of the victims sa pagpo-prosecute kay Duterte sa ICC. Okay. Bueno, ang ating mga nagpadala ng
comment down below. Oo. Si Noika Partner, sabi niya, good morning. With all these accommodations and very soft glove treatment of these EDSA obstructionists by the PNP, to whom else do we run for recourse? Sobrang naperwisyo po ang karamihan and yet we don't have the wherewithal to deal squarely with these illegal rallyists. Bakit pag sila ang kumilos, sobrang lambot ng approach, pero pag ordinaryong tao, napaka-stricto ng pulis? Where is the fairness, the balance, and propriety? Ayan. Si Ramona. Bawal naman talaga tumanggap ng pera ang government official. Kasama nga yan sa compliance training namin sa company. Oh. Bawal magbigay ng gift of significant value sa mga government officials. Ayan, si Renato Otaner. Yan ang kaibahan ng cause-oriented groups dun nga po sa mga nagrarally. Yung una, nasa forefront ang mga leader. Sila naman dito, nasa center